Kalmadong nagsalita ang witch sa mga tao. Ngayon, ay teleport na kayo ni Mr. Orca sa isang ligtas na lugar. Kaya pakiusap, manatili muna kayong lahat sa inyong kinatatayuan. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang kasama. Mr. Orca, maaari na. Magalang na tumango si Orca. Naiintindihan ko. Itinaas niya ang kanyang biolin. Dahil napakarami nila, kakailanganin ng kaunting oras para ma-teleport silang lahat. Marahang sinimulan ni Orca ang kanyang awit para sa mass teleportation. Habang lumulutang sa hangin ang mga nota ng musika, mahina siyang umawit. Little birdies, take flight on a journey. Nang mapagtantong tuluyan na niyang nawala ng kontrol sa sitwasyon, nagngit-ngit sa galit si Chief Gam. Damn it, kontrolado na ng witch ang lahat. Ayaw niyang hayaang makatakas ang mga tao, kaya agad siyang nagbigay ng utos. Pakawalan ng mga palaso, patayin ang ilan sa mga tao. Para maging babala sa sino mang maglalakas loob na sumuway sa atin. Agad namang sumunod ang kanyang mga tauhan. Okay, sabay-sabay nilang hinayla ang mga pana. Pagkatapos ay buong lakas na sumigaw si Chief Gam. Fire! Biglang umulan ng napakaraming palaso na halos tinakpan ng kalangitan sa ibabaw ng hukbo ng mga tao. Agad na bumalik ang takot sa kanilang mga mukha. Ang dami nila, hindi natin maiiwasan ang lahat ng yan. Nakita ni Chaos ang paparating na ulan ng mga palaso at napailing sa pagkainis. Sila talaga. Kasabay nito, mahigpit na hinawakan ni Chaos ang kanyang side. Handa na siyang sumugod upang protektahan ng mga tao. Bago pa tumama ang ulan ng mga palaso, si Mia ay mabilis na sumugod sa harapan. Break. Sa isang iglap, nabasag ang napakaraming palaso habang nasa ere pa lamang ang mga ito. Ang mga piraso ay walang lakas na bumagsak sa lupa. Napangiti ng bahagya ang witch. Samantala, bahagyang nagulat ang kanyang kasama. Huminto ang si Mia sa isang matatag na posisyon at sumigaw pabalik sa grupo. Hindi ko kayang sirain ang lahat ng palaso. Kaya ang mga may kakayahang dumpensa. Kayo na ang bahala sa mga makakalusot. Nagngit-ngit sa galit si Chief Gam nang makitang napigilan ang kanyang pag-atake. Are you kidding me? Pakawalan niyo pa ang mas marami. Muling naghanda ang mga mamamana. Samantala, itinaas ni Mia ang kanyang staff. Magic within. Manifest yourself as blades of ice. Tatlong napakalalaking espada ng yelo ang nabuo sa ere. Ice sword. Tahimik na pinagmasdan ng mage ang kanyang spell. Tatlong ice sword. Ito na ang pinakamarami kong kayang gawin ng sabay. Pinakawalan ni Mia ang tatlong higanteng espada ng yelo patungo sa rumaragasang ulan ng mga palaso. Habang pinagmamasdan ng sitwasyon, kalmado siyang nag-isip. Kapag tatlo ang sabay kong kinokontrol, hindi ko na sila magagalaw ng eksakto. Pero sapat na yon. Sinulyapan niya ang mga taong nasa likuran niya. Karamihan sa kanila ay mga magsasaka o alipin. Pero may ilang dosenang marunong lumaban. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang staff. Kailangan kong bawasan. Ang dami ng mga palasong makakarating sa kanila. Hanggang sa daming kaya na nilang depensahan. Kasabay ng kanyang sigaw, sumalpok ang tatlong higanteng espada ng yelo sa ulan ng mga palaso. Break. Sa isang iglap, nabasag ang napakalaking bahagi ng paparating na volley. Ang mga natirang palaso ay bumagsak na lamang sa lupa. Ang iilang nakalusot ay agad na naitaboy ng mga armadong sundalong tao. Humihingal si Mia habang pinipilit manatiling nakatayo. Malaki ang nak-ain na mana sa akin ng sabay-sabay na pagcast ng tatlong ice sword. Sa kabilang panig, nagngit-ngit sa sobrang galit si Chief Gam nang makitang muli na namang nabigo ang kanyang pag-atake. Damn it! Napagtanto ni Chief Gam na wala ng silbi ang pag-atake gamit ang mga pana. Agad siyang nagbigay ng bagong utos. Chief Lebed, wala tayong mapapala sa long-range attacks. Patayin niyo ang sinumang taong maaabot ninyo. Para magsilbing babala sa iba. Bahagyang nag-alangan si Chief Lebed, ngunit agad ding tumango. Sige, nakuha ko. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan at malakas na sumigaw. Mga lalaki, patayin ang mga pinakamalalapit na tao. Gawin niyong babala ang mga iyon. Ngumisi siya ng mabangis habang pinakawalan ng kanyang hukbo. Go! Parang rumaragas ang alon ng pagsugod ng hukbo ng beastmen sa buong battlefield. Humihingal na si Mia. Halos maubos na ang kanyang lakas, ngunit muli niyang itinaas ang kanyang staff. Kailangan kong bumili ng oras. Hanggang sa matapos ng witch at ang kanyang mga kasama ang pagte-teleport sa lahat. Sa kabila ng matinding pagod, muli siyang nagsimulang mag-chant. Magic within. Manifest yourself as blades of ice. Muling nabuo sa ere ang mga espada ng yelo. Ice sword. Napatagilid ang Ice Mage, halos mawala ng balanse dahil sa sobrang pagod. Ngunit mahigpit pa rin niyang hinawakan ang kanyang staff. May matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Ngayon na ang oras para gamitin ang kapangyarihan ko. Humihingal na siya habang pilit na nilalampasan ang kanyang limitasyon.
Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Kahit maubos ang natitira kong mana. Kahit hindi pa rin ito sapat. 1 minuto pa. Kahit 1 segundo lang. Sa huling lakas na natitira sa kanya, pinasabog niya ang mga higanteng espada ng yelo sa rumaragasang beastfolk. Break. I'll buy us time. Bumagsak ang matutulis na tipak ng yelo sa unahan ng rumaragasang hukbo ng beastfolk. Napangiwi si Mia habang pinapanood ang kanyang pag-atake. Hindi nito nagawang pigilan ng pagsugod ng mga kalaban. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga mababangis na beastfolk na dumiretso lang sa gitna ng barrage na para bang walang nangyari. Ngumisi ang nangungunang beastman at mapanuksong sumigaw. Sa tingin mo ba mapipigilan mo kami ng ganyang klaseng atake? Managinip ka. Isa ka lang hamak na human mage. Sigurado akong naubos na ang mana mo sa pagpigil pa lang sa mga palaso. Napakuyom ng kamao si Mia habang pilit na nilalamon ang kanyang pagkadismaya. Masyadong mataas ang level ng beastfolk. Kaya halos wala ng epekto sa kanila ang mahika ko. Pero, tumitig siya sa rumaragasang mga kalaban at mariing nagngit-ngit. Muli niyang itinaas ang kanyang staff. Ginamit niya ang bawat natitirang patak ng mana sa kanyang katawan. Magic within. Manifest yourself as blades of ice. Ice sword. Sa isang desperadong pag-abante ng kanyang staff. Buong lakas siyang sumigaw. Break. Muling nabasag ng walang epekto ang barrage ng yelo nang salubungin ito ng rumaragasang beastfolk. Humalakhak sila habang tuloy-tuloy ang kanilang pagsugod. Sinasayang mo lang ang oras mo. Walang silbi ang ginagawa mo. Mula sa likuran, napatitig ang mga sundalong tao sa nangyayari. Damn it, hindi talaga gumana. Humihingal si Mia habang nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang pagod. Napakagat siya sa kanyang labi. Hindi sapat ang lakas ko. Hindi ko man lang sila mapigilan. Lalong lumalakas ang yabag ng rumaragasang hukbo. Sa kabila ng halos maubos na niyang mana, muli niyang pilit na itinaas ang kanyang staff. Magic within. Pero, hindi pwedeng dito lang ito magtapos. Pawisan na si Mia habang muli niyang itinataas ang kanyang staff. Sa natitira niyang lakas at determinasyon, pilit niyang pinatatag ang kanyang loob. Utang ko ang buhay ko. Sa dalawa kong mga kaibigang nagbuwis ng kanilang buhay. Sumagi sa kanyang isipan ang mga mukha ng kanyang mga nasawing kasama. Sa sandaling iyon, lalo pang tumatag ang kanyang pasya. Hindi ako pwedeng sumuko. Parang rumaragas ang alon, tuluyan ng pinalibutan ng hukbo ng beastfolk ang nag-iisang ice mage na matatag na nakatayo sa harap ng mga natatakot na tao. Naglabasan ng kanilang matutulis na pangil habang sabay-sabay silang sumugod. Mamatay kayong mga tao. Patuloy ang pag-agos ng pawis sa mukha ng ice mage habang nakatitig siya sa walang humpay na pagsalakay ng mga beastfolk. Unti-unti niyang napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Hindi sila humihinto. Hindi ko sila mapipigilan. Nang halos abot kamay na ng rumaragasang hukbo ng beastfolk ang Ice Mage. Isang kamay ang biglang umabot sa harapan. May hawak itong isang kumikinang na magic card na nakataas sa ibabaw ng battlefield. Sa isang kalmado ngunit autoridad na tinig, marahang binigkas ng may-ari nito ang spell. Release. Sa isang iglap, sumabog ang nakakasilaw na liwanag. Isang napakalaking pader ng liwanag ang umusbong mula sa lupa, bumuo ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga beastfolk at ng mga tao. Firewall. Sa isang iglap, sumabog ang napakalakas na spell. Isang napakataas at nakakasilaw na pader ng naglalagablab na apoy ang biglang umusbong mula sa lupa. Nilamon nito ang buong linya ng labanan, umabot hanggang sa kalangitan, at tuluyang hinironggan ang rumaragasang hukbo ng beastfolk. Sa loob lamang ng isang sandali, nabalot ng nag-aalab na apoy ang buong battlefield na nagsilbing hindi matatawid na harang sa pagitan ng mga tao at ng mga beastfolk. Biglang napahinto ang rumaragasang hukbo ng beastfolk. Nanlaki ang kanilang mga mata at napaatras sa matinding gulat habang ang naglalagablab na pader ng apoy ay tuluyang hamarang sa kanilang paglusob sa buong battlefield. Sa kabilang panig ng apoy, nakatayo ang pagod na Ice Mage. Humihingal siyang tumingala sa napakalaking pader ng apoy, hindi makapaniwala sa kapangyarihang nasa kanyang harapan. Ang mahikang ito, at ang boses na narinig ko. Nanlaki ang mga mata ni Mia sa matinding pagkabigla. Hindi siya makapaniwalang nakatitig sa madilim na nakabalabal na figurang nakatayo sa harap ng naglalagablab na pader ng apoy habang mahigpit nitong hawak ang kanyang staff. Mahina siyang napabulong. Hindi maaari. Dahan-daang lumingon ang masked hero. May mainit at nakapagpapakalma siyang ngiti habang tinitingnan ng Ice Mage. Dumating ako, para tulungan ka. Sandaling natahimik ang paligid bago niya binanggit ang pangalan nito. Mia. Chapter 135, Annihilation Time. Patuloy na nagngangalit ang napakalaking pader ng apoy na tuluyang humaharang sa buong battlefield at pumipigil sa paglusob ng hukbo ng beastfolk. Agad na nagkagulo sa kabilang panig ng naglalagablab na apoy. Anong klaseng apoy ito? Ang init.
Tulong. Habang lumalala ang kaguluhan, natarante si Chief Gam. Damn it, anong nangyayari? Samantala, sa ligtas na panig ng naglalagablab na pader ng apoy, hinarap ng masked hero ang batang mage. May pag-aalala sa kanyang boses habang magiliw niyang tinanong. Ayos ka lang ba, Mia? Napatitig si Mia sa kanyang tagapagligtas. Mabilis na tumitibok ang kanyang puso habang hindi maalis ang tingin sa lalaking nasa harapan niya. Ang maskarang iyon, at ang balabal na iyon. Parehong-pareho, gaya noong araw na iniligtas niya kami. Mister, napuno ng luha ang kanyang mga mata habang unti-unting bumalat sa kanya ang matinding ginhawa. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib. At sa nanginginig na boses, napabulong siya. Mr. Dark. Tuluyang natigilan si Mia. Hindi siya makapaniwalang nakatitig lamang sa kanyang tagapagligtas. Napansin ito ng masked hero at bahagyang ikaniling ang kanyang ulo. Mia, biglang natauhan si Mia. Nagpanik siya at nagsimulang magkumpas-kumpas habang pilit inuunawa ng isip niya ang nangyayari. Mr. Dark, anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nandito? Kayo ba talaga yan? Oh, baka nananaginip lang ako. Dahil sa sobrang pagkaubos ng mana ko, napatawa ng mahina si Mr. Dark. Sa likod ng kanyang maskara ay makikita ang isang magaan at nakapagpapakalmang ngiti. Relax ka lang, Mia. Ako talaga ito, si Dark. Napatitig lang si Mia sa kanya, halos hindi pa rin makapaniwala. Talaga ngang, kayo nga. Ngumiti ng bahagya si Mr. Dark habang ipinapaliwanag kung paano niya siya nahanap. Humingi ng tulong ang Witch of the Great Tower para iligtas ang mga taong bihag dito. Nang makita ko ang pangalan mo sa listahan ng mga hostage, agad akong pumunta rito. Sandali siyang tumigil bago muling magsalita. Nag-aalala ako sa iyo. Mabuti na lang at nakaabot ako sa tamang oras. Sa likod ng kanyang maskara, bakas ang mainit at magiliw na titig niya kay Mia. May banayad siyang ngiti habang sinasabi, masaya akong ligtas ka. Napatitig lang si Mia sa kanya. Punong-puno ng emosyon ang kanyang mga mata habang mahina siyang bumulong. Mr. Dark. Pagkawala ng matinding tensyon, tuluyan na ring nawala ang natitirang lakas ni Mia. Nanghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa lupa. Nagulat si Dark at agad na sumugod papunta sa kanya. Mia, may sugat ka ba? Mahina lang nang umiti si Mia, halatang nahihiya. Napatawa siya ng bahagya bago sumagot. Hindi, sobrang gaman lang ang pakiramdam ko nang makita kita. Kaya bigla akong nanghina. Napayuko si Dark habang mahigpit niyang kinuyam ang kanyang panga. Habang nakikita niya kung gaano kalapit si Mia sa kapahamakan, bumalat sa kanya ang matinding pagsisisi. Pasensya na, Mia. Hindi ako agad nakarating para iligtas ka. Muli siyang tumingin kay Mia. Sa likod ng kanyang maskara, nag-aalab ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon. Hindi ko nahahayaang may masaktan pang tao dahil sa Beastfolk. Kahit isa, wala na. Humarap si Ellie sa mga taong katatapos lamang mailigtas. May magaan at nakapagpapakalma siyang boses habang kinakausap ang lahat. Pasensya na kung napag-alala ko kayo. Pero huwag na kayong mag-alala. Ligtas na kayo ngayon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kanilang inihandang backup plan. Dahil magtatagal ng kaunti ang mass teleportation ni Mr. Orca, nag-hire ako ng mahuhusay na adventurers bilang paghahanda sa anumang mangyari. Binigyan ko sila ng teleportation items, para makapunta agad sila rito kapag ibinigay ko ang senyales. Agad namang kumilos ang mga adventurers upang tulungan ang mga nailigtas na tao. Hoy, dito kayong lahat, magsama-sama muna tayo hanggang matapos ang teleportation. Ang isa naman ay nagmamadaling lumapit sa mga sugatan. May nasugatan ba rito? Lagyan ko kayo agad ng healing potion. Mula sa gilid, tahimik na pinagmasdan ni Ellie ang nangyari. Napaisip siya. Napakaganda ng ipinakitang laban ni Miss Mia habang pilit niyang nilalampasan ang kanyang limitasyon. Kaya sinadya kong maghintay ng kaunti bago kumilos. Pero dahil doon, naging perpekto ang pagpasok ni Lord Light, Lord Dark. Kasama ang kanyang Black Motley Party. Pagkatapos ay humarap siya sa mga tao at sinadyang lakasan ang kanyang boses. Talagang kahanga-hanga ang mga adventurer ngayon. Lalo na ang lalaking gumamit ng firewall para pigilan ang Beastfolk. Ang lalaking iyon na may itim na buhok at nakasuot ng maskara ay isang tunay na pambihira at napakahusay na tao. Napahanga ang mga tao at sabay-sabay na humanga kay Dark. Samantala, napakamot na lang siya sa ulo habang napapawis. Jeez, Ellie, sobrang OA naman ng papuri mo. Halos magmukhang scripted tuloy ang pagdating ko. Unti-unting hamina at naglaho ang naglalagablab na pader ng apoy. Napansin ito ng mga Beastfolk at agad silang nagsigawan. Humihina na ang apoy. Samantala, hawak ni Orca ang kanyang biolin habang banayad siyang ngumiti. Unti-unting kumalat sa paligid ang mahihinang nota ng kanyang musika. Mukhang tama na ang oras.
Halina kayo. Umalis na tayo. Biglang lumitaw ang isang napakalaking magic circle na bumalot sa buong grupo ng mga tao. Kasabay ng pag-awit ng kanyang violin, inactivate ni Orca ang kanyang spell. Group Teleportation Melody. Little birdies take flight on a journey. Isang napakaliwanag na haligi ng liwanag ang bumalot sa buong grupo. Nanlaki ang mga mata ng mga nailigtas na bihag habang hindi makapaniwala sa nangyayari. Samantala, nang mapagtanto ng mga beast folk ang sitwasyon, agad silang nataranta at sumugod. Damn! Tine-teleport na sila. Shit! Huwag niyong hayaang makatakas sila. Ngunit bago pa man nila maabot ang grupo, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa buong battlefield. Sa loob lamang ng isang iglap, naglaho sina Dark, Mia, ang mga adventurer, at lahat ng nailigtas na tao, ligtas na na-teleport palayo. Unti-unting naglaho ang nakakasilaw na liwanag. Binalot ng nakakapanindig balahibong katahimikan ang buong battlefield habang malamig na hangin ang humaplos sa bakanteng kapatagan. Nagnitngit sa galit si Chief Lebed. Damn it, nakatakas sila. Lumapit ang isa sa mga beast folk upang pakalmayan siya. Kumalma kayo, Chief Lebed. Oo, nakatakas ang mga tao. Pero tayo naman ay walang naging pinsala. Tumingin sila sa kabilang panig ng battlefield at napansin ang natitira. At tingnan nyo, hindi sumama ang witch sa mga taong na-teleport. Mukhang wala na rin ang dragon niya. Ngumisi ang beastman habang nakita ang pagkakataon. Ito na ang tsansa natin. Bahagyang ngumisi si Chief Lebed habang pinag-iisipan ang sitwasyon. Oo, tama ka. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para patayin ang witch. Ngunit nang muli niyang tingnan ang malawak na battlefield, napansin niyang nananatiling kalmado ang tatlong taong nakatayo sa kabilang panig. Unti-unti siyang kinabahan. Pero, may kakaiba, kung hindi lang siya nakasabay sa paglikas ng mga tao. Ibang usapan yun. Mariin niyang pinagmasdan ng witch at ang dalawa nitong kasama. May kutob siyang may mali. Pero kung sinadya niyang manatili rito, may binabalak ba silang tatlo? Sunod-sunod na pumasok sa isip ni Chief Lebed ang pinakamasasamang posibilidad. Huwag mong sabihin, tatawagin niya ang napakaraming dragon. At pipilitin tayong sumuko, gaya ng nangyari sa Elven Queendom. Unti-unting naging mabangis ang kanyang ekspresyon. Alam niyang kailangan niyang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Kung ganun, gagamitin ko na ang magic item na ibinigay niya sa akin. Kailangan kong putulin ang payat niyang leeg, bago pa dumating ang mga dragon. Samantala, sa kabilang panig ng battlefield, tahimik lang na inayos ni Ellie ang kanyang maskara. Ni Kay titing na kaba ay walang makikita sa kanyang mukha. Iniunat ni Ellie ang kanyang kamay. Sa kanyang palad ay lumitaw ang isang misteryoso at napakagarbong punyal. Naglalagablab dito ang napakalakas na aura ng mahika. Ang talam nitong kulay dugo na may malamarmol na disenyo ay naglalabas ng matinding init at singaw. Mistulang may nag-aapoy na kapangyarihang nakapaloob sa kakaibang sandatang iyon. Walang pag-aalinlangang binitiwan ni Ellie ang kumikinang na punyal. Tumama ang dulo ng talam sa lupa at bumaon ito ng diretso. Napatitig ang mga beast folk sa ginawa niya, halatang litong-lito. Ano, inihulog lang niya ang punyal? Sa mismong sandaling bumaon ang talam sa lupa, biglang nagningning ng nakakasilaw ang hiyas na nakapaloob sa hawakan ng punyal. Kasabay nito, isang napakalakas na alon ng mahika ang sumabog at mabilis na kumalat sa buong battlefield. Isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang biglang rumagasa sa buong battlefield. Sa isang iglap, hiniwan nito ang lupa sa ilalim mismo ng mga beast folk. Mabilis na lumawak ang sinag hanggang sa bumuo ito ng isang napakalaking, perpektong bilog na magic zone na bumalot sa buong lugar. Sa loob lamang ng ilang sandali, natakpan ng higanteng magic circle ang buong battlefield. Biglang nabasag ang mismong espasyo sa paligid ng battlefield na parang salaming pinaire piraso. Nanlaki ang mga mata ng mga beast folk habang napatras sa matinding pagkabigla. Anong nangyayari? Samantala, nanatiling kalmado sina Ellie at Orca. Parang inaasahan na nila ang lahat ng ito. Kasabay nito, nagsimulang umusbong ang napakalalaking pader ng puwersa. Umabot ang mga ito hanggang sa kalangitan at tuluyang isinara ang buong battlefield na walang iniwang anumang daan para makatakas. Unti-unting hamupa ang nakakasilaw na liwanag. Napapikit ang mga beast folk at dali-daling sinuri ang kanilang mga katawan. Anong nangyari? Wala namang nangyari. Sa una ay nakahinga sila ng maluwag. Ngunit maya-maya may isang beast folk na nanginginig na itinuro ang kalangitan. Hoy! Napatingala si Chief Lebed. Sa sandaling makita niya ang nasa itaas, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla. Ano yun? Pagtingala nila sa langit, tuluyan silang natigilan. Nagbago na ang buong paligid. Ang dating bughaw na kalangitan ay napalitan ng nakakatakot na kulay pula habang maraming naglalakihang itim na araw ang nakasabit sa himpapawid.
Napuno ng takot ang mga beastfolk. Ang langit, pulang-pula, saka lamang nila napagtanto ang katotohanan. Napapalibutan na sila ng isang napakataas na barrier na gawa sa matutulis at maitim na enerhiya. Huli na nang maunawaan nilang hindi na sila nasa dating battlefield. Nadagat na sila sa loob ng isang ganap na ibang domain. Agad na nagkagulo ang buong hanay ng beastfolk. Ano ba to? Paano ko malalaman? Anong nangyayari? Kahit ang araw, iba na ang itsura. Napapalibutan sila ng napakataas na pader ng maitim na enerhiya. Habang lumilingon sa bawat direksyon, lalo silang nilamon ng takot. Anong nangyayari sa atin? Ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Chief Gam. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakalitaw ang kanyang mga pangil. Hindi siya makapagsalita. Unti-unti na niyang naunawaan ang katotohanan. Naikulong silang lahat, sa loob ng Walden World. Marahang nakatayo si Ellie sa tabi ng kanyang mga kasama. May kalmado ngunit nakakatakot na ngiti sa kanyang labi habang tinitingnan ng mga beastfolk. Gumamit ako ng isang napakabihirang mythic class weapon upang ihiwalay ang lugar na ito sa tunay na mundo. At tuluyan kayong ikulong, para wala na kayong matakasan. Napatitig ang mga beastfolk kay Ellie. Unti-unti nilang naunawaan ang kahulugan ng kanyang mga salita. At kasabay nito, bumalat sa kanilang mga mukha ang matinding takot. Sa ilalim ng mapulang kalangitan, nakalutang si Ellie kasama ang kanyang mga kasamahan habang nakaharap sa mga nakakulong na beastfolk. Marahan siyang nagsalita. Kung ganoon, sa paglabas ng kanyang mukha, lumitaw ang isang nakakatakot na ngiti habang kumikislap ang kanyang gininto ang mga mata. Kasabay nito, nagsimulang umaligid sa kanyang likuran ang napakabigat na maitim na aura. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Sisimulan na ba natin ang inyong ganap na paglipol?"